Part 151, Gretchen. Mga kasummer, humanda kayo dahil sa gabing ito, tuluyan ng sasabog ang mitsa ng paniningil. Sa episode na ito, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Gary sa kamay ng galit na si Demetrio. Pero bago pa man mahubaran ng kuko ang salarin, isang pagsabog ng katotohanan sa social media ang yayanig sa buong bansa. Ang matagal nang nagtago sa dilim na utak sa pagkamatay ng mga magulang ni Master Colin, ang sarili niyang tiyuhin na si Rogelio Moto ay lantad na sa buong mundo. Ngunit habang nagliliyab ang pot ni Demetrio, sapat kaya ang kanyang bilis para iligtas si Bianca mula sa impyernong dinadanas nito sa kamay ng mag-amang Rohel at Kevin? Masasaksihan natin ang nakapanlulumong sinapit na isang babae na humaharap ngayon sa kanyang marahas na karma. Kakayanin ba ni Anthony at Demetrio na bawiin si Bianca o huli na ang lahat para sa kanyang buhay? Ito ang araw ng pagbagsak ng mga makapangyarihang demonyo. Simulan na natin. Sa kabila ng pagkahilo na karamdam ng kaba si Gary, hindi niya inaasahan na ganito pala kabrutal si Colin. Oo, nakakatakot to pero ngayon na pagtanto niya, napakarahas pala na napangasawa ni Gretchen. Pumesto naman agad ang isa sa tauhan ni Demetrio at tinanggalan ng tali ang isa sa kamay ni Gary tsaka inilagay sa mesa. Tatanungin kita ulit, Mr. Miranda, at kapag hindi mo ko sinagot ng maayos, isang kuko kaagad ang bubunutin ko hanggang sa maubos pati sa mga paa mo. At kapag nagmatigas ka pa rin, iisa-isahin kong pagputol ng mga daliri mo nang sa ganon hindi mo na magamit ang mga yan sa kasamaan. Malamig na tura ni Demetrio bago umayos ng upo. Ikaw ba ang driver ng truck na bumangga sa mga magulang ko? Kahit pa man sinabi na ni Bianca sa kanya ang tungkol doon, nais niya pa rin marinig mismo mula sa bibig nito ang katotohanan. Wala nga akong alam. Ah! Umalingaw-ngaw sa buong salas ang sigaw ni Gary dahil sa walang pag-aalinlangan na pagbunot ng tauhan ni Demetrio sa kuko nito sa hindalaki. Pakiramdam ni Gary mawawalan siya ng ulirad sa ginagawa ni Colin sa kanya. May sa demonyo talaga ang lalaki kagaya ng tiyuhin nito. I am gonna ask you again, Mr. Miranda. Ikaw ba ang nanagasa sa kotse ng mga magulang ko? May diin na puno ng puot na tanong ni Demetrio. Ilang beses na naparunok si Gary. Hindi nga ako. Impit siyang napasigaw sa ikalawang pagkakataon, binunot ng mga ito ang kuko niya sa hintuturo. This won't do and it's taking too long. Nawawalan na ng pasensya na wika ni Demetrio. Oo, nangako siya sa asawa niya na bubuhayin niya si Gary alang-alang kay George, pero wala siyang sinabing hindi niya ito sasaktan. Get the axe and chop one of his arms. Maotoridad na utos ni Demetrio. Nanlaki ang mga mata ni Gary nang makita, iniangat na nitong maliit na palakol para puturin ng tuluyan ng kanyang kamay. Napasulyap siya sa orasan, 1 minuto na lang at kahit hindi siya magsalita, kakalat na sa buong media ang sekreto ni Rogelio Moto. Sandali! Nahihirapan niyang bigkas. Sandali lang magsasalita na ako. Sasabihin ko ng totoo. Sinenyasan ni Demetrio ang kanyang mga tauhan na may dalang palakol na umatras. Prente siyang naupo sa harapan ni Gary na para bang walang nangyari. Pero habang ginagawa niya mga bagay na yon, nanatili siyang mapagmatsyag sa kilos nito kung sakaling manggagawa to ng kalokohan. Speak. I want to hear the truth from you. Kasalukuyang nasa loob ng silid na pinagtataguan niya si Bianca nang bigla na lang bumukas ang pintuan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang ama ni Kevin na papasok. Bakit mukhang nasurpresa ka? Hindi mo ba inaasahan ang pagdating ko? Nakangisi nitong tanong. Ilang beses siyang napanunok at mas lalo pang nagsumiksik sa isang sulok ng silid. Kanina lang sinubukan niyang tawagan si Colin pero hindi na to sumasagot kaya naman doon sa tumawag kay Kendra pero sa kasamang palad hindi pinansin ng babae ang tawag niya. Anong ginagawa mo dito? Ano pa ba? Kailangan kong mailabas itong stress na nararamdaman ko ngayong gabi kaya naman paligayahin mo ko. Isang nakamamatay na titig ang ipinukol niya sa lalaki. Ayoko. Hindi na ako magpapagamit pa sa'yo o sa kahit na sinong lalaki, may diin niyang bigkas. Agad ding tumalim ang titig ni Rohel sa kanya at marahas na hinilang kanyang buhok sabay kaladkad sa kanya papunta sa gitna ng silid. Ang yabang-yabang mong sagutin ako, samantalang panay ungol mo kanina habang nasa ibabong kaibigan ni Kevin? Ano bang pinagmamalaki at inaarte mo? Isa kang maduming babae, Bianca. Wala nang pupulot sa'yo. Para usan ka lang, kayang mabuti pa. Bumuka ka na lang at huwag ka na magreklamo pa. Singhal nito at mabilis na nagtanggal ang sinturon at ibinaba ang suot na pantalon.
Sinubukan pa ni Bianca na tumakbo papunta sa banyo pero agad siya nitong hinuli at sinampal ng malakas dahilan para mapasubsob siya sa sahig. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Rohel at agad na pumatong sa ibabaw niya. Akmang pagsasamantalan siya nito nang marahas na bumukas ang pinto at pumasok si Kevin. Enough of it, Dad. Kailangan mong makita to? Sigaw ni Kevin. Naiinis na tumayo si Rohel at kinuha ang cellphone ng anak. Inaantok pa ang diwa ni Kevin mula sa pagkakalasing at dahil hindi ganon karami ang nainom niya, nagising siya sa ingay ng kanyang cellphone. What the hell is this? Di makapaniwalang sambit ni Rohel. It was an online article containing the dashcam years ago kung saan makikita ang plate number ng truck na bumangga sa sasakyan ng mga magulang ni Colin. At hindi lang yon, maging ang conversation nilang dalawa ni Gary kanina kung saan hayagan nilang napag-usapan ang tungkol sa pag-utos niya sa pagpaslang kay Denver at Lori Yamoto ay na-public na rin. Nanginginig ang buong kalamnan ni Demetrio habang pinagmamasdan ng kumakalat na videos at larawan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang mula sa isang online article. At dahil naroon ang apelido niya, minuto lang ang tinagal, kumalat na yon sa buong bansa. Kusang tumulo ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata. He's been looking for the hit-and-run driver a long time ago, tapos nasa paligid lang pala niyang salarin? Damn it! Ngayong alam mo na ang totoo, siya ang may pakana ng hit and run para siya nang hahawak sa negosyo ninyo na nangyari din naman, di ba? Natatawang wika ni Gary. Naikuyom ni Demetrio ang kanyang kamao. Bakit napapalibutan silang dalawa ni Gretchen ng mga taong may masamang intensyon sa kanila? Talaga palang mas matimbang ang yaman at salapi kaysa sa kapatid? Dahan-dahan siyang napatingin sa ama-amahan niya, ng asawa niya. Kaya pala nung nakita siya nito sa probinsya noong nakaraan, takot na takot ito at kumaripas ng takbo na para bang may malaki itong kasalanan sa kanya. This is the sole reason. Huminga siya na malalim bago tumayo. Siguraduhin ninyong hindi na yan makakatakas pa. Magagamit ko yan sa mga susunod na araw. Malamig niyang turan at tinalikuran pa ang lalaki. Pagkalabas niya ng bahay, agad niyang tinawagan si Gretchen. Mabilis namang nasagot ng babae ang tawag. My grandma and grandpa. Halos mabasag na ang boses niyang wika. I understand, Demetrio. Tulog na rin naman sila. Ako nang bahala. Masuyong wika ni Gretchen. Thank you, wife. Mag-iingat ka dyan, okay? Tandaan mong nandito lang ako, Demetrio. Kaming dalawa ni Baby Dale. Okay, you take care too. I will come home very soon. I love you, wife. Malungkot na napangiti si Gretchen habang kausap si Demetrio. Ramdam niya ang bigat na nararamdaman nito ngayon kahit na hindi niya kaharap ang lalaki. Take your time, hubby. I love you too. Matapos makausap si Gretchen ay tinawagan niya si Ice para itanong kung saan ang lokasyon ng kanyang magaling na tiyuhin. He went back to his son's mansion, Mr. Yamoto. Agad na niyang pinatay ang tawag at takmang itatago ang cellphone niya sa kanyang bulsa nang makitang missed calls ng numerong ginamit ni Bianca kani-kanina lang. Malakas na kumabog ang kanyang dibdib. He may hate Bianca but he never wished her demise in his uncle and cousin's hands kaya't agad niyang tinawagan si Anthony. Your sister needs you. You should pick her up from Kevin's residence. Nangunot naman ang noo ni Anthony. Our parents doesn't want to do anything with her, Colin. Manggugulo lang siya sa inyo ni Gretchen kung kukunin namin siya doon. Tamad niyang wika. Ngayong wala na si Bianca sa kanila, nakahinga siya na maluwag pati na ang mga magulang niya. Wala nang matigas ang ulo at ayaw magtino sa pamilya nila. He can say that marrying her into Colin's cousin is the best choice to cut off her growing horns. Just do what I say, shit. You will regret this if you won't listen to me. Masungit na wika ni Colin at agad siyang pinatayan ng tawag. Mas lalo lang lumalim ang gatla sa kanyang noo habang pinagmamasdan ng kanyang cellphone. Knowing that Colin has interfered means something. Huminga siya ng malalim at tumayo na mula sa kanyang kama nang makarinig siya ng komosyon sa labas. Oh my God, Anthony! Rahel was the culprit of Colin's parents' death? Sigaw ng kanyang ina. Agad niyang tinignan ang article na binabasa nito. Bianca's father-in-law is a criminal? Kaya ba nais ni Colin na kunin niya ang kapatid niya mula kay Kevin? Aalis muna ako, Mommy. Paalam niya at patakbong bumaba ng hagdanan para puntahan si Bianca. Ano nang gagawin natin ngayon, Dad? This has surely reached Colin's ears already. Baka kung anong gagawin niya sa atin. Nag-aalalang wika ni Kevin. Marahas na napasaklay ng buhok si Rohel. Sa labis na galit ay
Naitapon niya ang kanyang cellphone ni Kevin. That Gary Miranda. Matapos niyang pumayag sa lahat ng nais nito, tinraidor pa lang siya nitong bigla. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao sa galit nang mapasulyap siya kay Bianca. Nakasandal to sa may pader habang may isang nakakalokong ngisi sa labi nito. Your end is near, Mr. Yamamoto. Same with your son. Tumalim ang kanyang titig sa babae at sa hindi sinasadya, napasulyap siya sa cellphone na nasa tabi lang nito. Isang ideyang agad nabuo sa isipan niya. Napaka-imposible na tatraydo rin siya ni Gary. This wicked woman has something to do with the situation right now. Agad niyang dinampot ang cellphone na nasa tabi nito at tiningnan ang call logs. Kahit na walang pangalan ang number, alam niya kay Colin yon. It's you, may diin niyang bigkas. Kunot noon namang napalingon si Kevin sa kanyang ama. What do you mean, Dad? Kanina habang nag-uusap kami ni Gary, may naramdaman akong nakikinig sa amin. I just brushed it off thinking it was nothing. But it turned this bitch called Colin by the time I was here. Di na nag-abala pa si Bianca na ipagtatanggol ang sarili niya. She had already accepted her fate of dying in this mansion. Wala na siyang pakialam pa kahit ano pa ang gawin nito sa kanya. Galit na galit si Kevin at mabilis na sinakal si Bianca. Hindi pa talaga nakontento ang lalaki at unti-unti iniangat ang katawan ng babae habang sinasandal sa dingding. Hindi na nanlaban pa si Bianca. She was so tired of this life. Wala ka na talagang ginawang tama magmula nang dumating ka sa buhay ko. Gigil na asik ni Kevin at marahas na itinapon ang katawan ni Bianca sa kabilang sulok. Dahil masyado siyang payat, gawa ng hindi siya nakakakain ng maayos, madali lang siya nitong ibinalibag at tumama pa ang kanyang likuran sa cabinet. Umubo siya ng dugo nang bumagsak siya sa sahig pero walang daeng na lumabas sa kanyang bibig. Mas lalo nakaramdam ng galit si Kevin nang makita na di man lang dumaeng sa sakit si Bianca. Pakiramdam niya hindi pa sapat ang ginawa niya. Kaya naman nilapitan niya si Bianca at sinabunutan, saka ilang beses na pinagsasampal. I shouldn't have married a bitch like you. Wala kang kwenta. Sigaw niya habang sinasabunutan ng babae. Akmang papaluin niya ng lampshade ng ulo nito nang marahas bumukas ang pintuan at iniluwa si Colin. Nilinga nitong tingin sa paligid hanggang sa dumako sa kanya. Kinakabahan naman siyang napasulyap sa kanyang ama na ngayon ay namumutla na rin. Dahan-dahan niyang binitawan si Bianca at tumayo na. Colin, mahina niyang sambit. Napasulyap naman si Demetrio kay Bianca na nakandusay sa sahig. Wala itong damit. Payat na payat at puno ng pasa. Ilang beses siyang napanunok para mawala ang bikig sa lalamunan niya. Napakaraming kasalanan ni Bianca sa kanilang dalawa ni Gretchen pero ni minsan di niya naisip na gawin ang bagay na yon sa babae. Naglakad siya papasok, hinubad ang suot niyang coat, tsaka'y binalot sa katawan nito. Puno ng pasa ang mukha nito, magulo ang buhok, putok ang labi at sumuka pa ng dugo. Jomar! Sigaw niya. Mabilis na lumitaw ang lalaki mula sa labas at gulat na gulat sa nasaksihan nito. Gayon pa man lumapit siya kay Master Colin na ngayon ay hindi niya na may paliwanag ang ekspresyon. Call an ambulance. Bianca needs an immediate medic. May diin niyang bigkas. Dali-daling dinampot ni Jomar ang kanyang cellphone at tumawag ng ambulansya. Kahit pa man napakamaldita ni Miss Bianca, nakaramdam pa rin siya ng awa sa babae. Malaki din ang naitulong nito para matuklasan ang sikreto ng mag-amang Rohel at Kevin Yamamoto. Nang makarating si Anthony sa bahay ni Kevin, sandamakmak na tauhan ni Colin ang nakapalibot sa lugar. Nang makita siya ng mga ito, hindi naman siya hinarang, bagkos pinapasok pa. Nang makarating siya sa salas, bumungad sa kanya ang mga lalaking walang saplot. May mga bakas din ng droga sa paligid at mga bote ng alak. Agad kumabog ang kanyang dibdib sa kanyang nasaksihan. Is Bianca living a life with drug addicts? Nakita niya si Jomar na nakatayo sa isang nakabukas na pintuan. Tila may pwersang nagtutulak sa kanya na pumasok sa loob kaya mabilis siyang naglakad papalapit sa kinaroroonan nito. Bumungad sa kanya si Rohel at Kevin Yamamoto na nakatayo sa isang sulok ng silid habang si Colin naman nasa sahig, but what surprised him is a woman covered with a man's coat na sawari niya ay kay Colin. Puno ito ng pasa at what's going on? Mahina, subalit may diin niyang bigkas. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawala ni Colin bago to tumayo. Your sister has been abused here. Hindi totoo yan.
Your sister was the one who used drugs and slept with my friends countless of times. Hindi lang niya ako iniputan sa ulo na isang beses sa buong media nang akitin niya si Director Lin. Niloloko din niya ako kasama ng mga kaibigan ko. Pagdadahilan ni Kevin. Nilingan ni Demetrio ang mga mata sa paligid bago nilingon si Jomar. Take down all of their men. Retrieve the CCTV footage since Bianca was living here up until this very day. Let's see if Kevin is telling the truth or not. Namutla ang mag-ama sa kanilang narinig. Kung makukuha ni Colin ang footage ng buong bahay, mabubuko lahat ng mga ginagawa nila kay Bianca. Hindi yon po pwede. Wala kaming ginawa sa kanya, Colin. Isa pa, away mag-asawa to. Wala kayong pakialam sa kanilang dalawa dahil kasal sila. Pangatwiran ni Rohel. Your opinion doesn't matter here. Malamig na turan ni Demetrio. Naikayom naman ni Anthony ang kanyang kamao. Away mag-asawa? My sister's gonna get killed with what you've done to her tapos hindi kami dapat makialam? Sarkastiko na natawa si Kevin. Wow! Now you're talking as if hindi nyo pinagdulduran ng babaeng yan para makasal sa akin ng ganun makaligtas kayo sa kahiyan. You and your family are the ones who pushed her here. At kung ano man ang kahihinatnan niya ngayon, she deserves it for being a witch. Nagdilim na ang paningin ni Anthony at akmang susugurin si Kevin, subalit mabilis naman siyang hinarang ni Colin. There is a time for that. Unahin mo ang mas mahalaga. Malamig nitong turan at sinulyapan muli si Bianca. Huminga na malalim si Anthony habang may masamang tingin kay Kevin. Hindi pa tayo tapos? May diin niyang bigkas at kinarga na si Bianca palabas ng silid. Sakto naman dumating ang isang ambulansya. Agad na sinakay doon ang kapatid niya at sumama na rin siya papunta sa ospital. Agad na lumapit si Jomar kay Demetrio dalang isang sample footage. Umigting ang panga ni Demetrio sa nakikita niya. These two are beyond evil. How could they abuse physically and sexually such a frail woman? Kahit sabihin pang di naging mabuting tao si Bianca, walang karapatan ng dalawa para babuyin ng babae. You dirty, evil bastards! May diing bigkas si Demetrio. Ilang beses na napalunok si Rohel. Hindi pa man niya alam kung anong nakita ni Colin pero sapat ng ekspresyon nito para mahulaan niya kung ano ang nasa footage. Pwede pa naman nating pag-usapan to, Colin. Kung lalabas yan sa madla, hindi lang kaming mapapasama, kundi maging buong pamilya natin. Isipin mo sina Mommy Marie at Daddy Daichi, I'm sure hindi mo gugustuhin na ma-stress ang dalawang matanda. And that, Bianca, wala namang magagawa mga Inoue sa pamilya natin, hindi ba? Sarkastikong napangisi si Demetrio. Di niya alam kung saan kumukuha ng kakapalan ng mukha ang tiyuhin niyang kausapin siya na para bang wala tong ginawang kasalanan sa kanya. You should tell that to yourself. About what you did to Bianca, the Inoue will be the ones to decide what they will do to the two of you, but that doesn't mean you're already exempted in my wrath. Malamig niyang turan. Nalaki ang mga mata ni Rohel nang humakbang si Colin palapit sa kanya at kinuwelyohan siya. At dahil matangkad si Demetrio kaysa sa lalaki, nagmistula tong paslit sa harapan niya. You killed my parents and stole what's right for them. Wala kang kasing sama. Pwede mo nang palitan si Satanas sa impyerno dahil sa kasamaan mo. Puno ng gigil niyang asik. Agad namang lumapit si Kevin, pilit inaalis ang kamay ni Colin sa kwelyo ng kanyang ama. Binitawan nga nito ang kanang parte pero ginamit naman ng lalaki ang kamay nito pang sakal sa kanya. Isa ka pa. I've been putting up with you for all these years, pero hindi na ngayon. Magsasama kayong dalawa ng ama mo sa kulungan. I will make sure you two will rot in jail. Puno ng paot niyang wika, bago marahas na binitawan ng dalawa. Siguraduhin ninyong hindi makakatakas ang dalawang yan. Aniya sa kanyang mga tauhan at tinalikuran na ang mga ito. He wanted to stay far away from them as soon as possible dahil baka makalimutan niya ang sarili niya at mapatay niya ng tuluyan ang sarili niyang tiyuhin. Hindi mo ako po pwedeng ipakulong, Colin. Isa pa rin akong Yamoto. Damay ka sa kahiyan at pati na ang kumpanya. Sigaw ni Rohel. Natigil sa paghakbang si Demetrio at dahan-dahan na lumingon sa lalaki. Don't worry. I will strip you off as a Yamoto and will remove all your traces in the company that you wanted the most. Malamig niyang turan. Rohel was much worse than Warren. If Warren was driven by his envy that killed Gretchen's real father, then his uncle is just simply evil. No other explanation. At sa tingin mo, hayaan ni Mommy at Daddy na makulong ako? I am their only son left. Hindi nila ako aabandonahin.
Mga kasummer, isang napakalaking aral ang muling pinumulat sa atin ng kabanatang ito. Ang yaman, kapangyarihan at kasamaan ay may hangganan, ngunit ang paniningil ng tadhana ay walang takas. Tingnan natin si Rohel at Kevin Yamamoto. Akala nila, dahil sa kanilang apelido at yaman, habang buhay na nilang mayuyurakan ang buhay ng ibang tao, gaya ng ginawa nila kay Bianca at ang pagpaslang sa mga magulang ni Demetrio. Ngunit sa isang iglap, gumuho ang kanilang kaharian. Ito ang patunay na ang masamang gawa, itago mo man sa pinakamadilim na sulok, ay laging may taktang panahon para lumabas sa liwanag. At para sa pamilya ni Bianca, isang paalala rin na ang bawat desisyong ginagawa natin dahil sa takot, sa kahihiyan, ay may kaakibat na pagsisisi. Mapait man na naging karma ni Bianca sa huli, naging susi pa rin siya para makamit ang hustisya. Abangan natin sa susunod na episode kung tuluyan na bang mabubulok sa kulungan ang mag-amang Yamamoto at kung paanong haharapin ni Gretchen ang panibagong bukas kasama ang naglalamos na si Demetrio. Ako pong muli ang inyong kasama, si Miss Sandra, nagpapaalala na ang hustisya ay maaaring magtagal, ngunit kailanman hindi ito natutulog.